Magandang araw! Sa totoo lang, nakakalito at nakakagulo ang maraming nagdedesisyon sa isang negosyo. Base sa aking nararanasan, okay lang naman kung may mga suggestions yung mga kasama mo sa bahay, anak mo o mister. Pero sana naintindihan ng bawat isa na hindi dahil nagsuggest yun ang susundin. Importante pa rin na masunod kung paano yung tuntunin mo sa tindahan or sa iyong negosyo. Dahil at the end of the day, ikaw pa rin ang may cargo or mag-shoulder kung ano ang magiging resulta, positive man or negative. Ito ang naisip mo na negosyo na sa una pa lang pinaglaban mo, inumpisahan mo, inexecute mo at patuloy lang sa araw-araw na pag-ooperate na hindi ka na dapat nagdadalawang isip dahil may maganda kang goal. Ikaw na mismo ang nakaka-encounter sa araw-araw na pagharap mo sa store mo o negosyo, nakaka-experience sa iba-ibang sitwasyon, nakakasalamuha sa iba't ibang klase ng mga mamimili. Totoo na kikita tayo sa ating negosyong sari-sari store. Pero syempre, talagang gugugol tayo ng oras at sapat na panahon bago natin makita ang magandang outcome ng ating pinaghirapan. Sa bagay, lahat naman ng negosyo, taniman lang ng sipag at tiyaga at sa tamang panahon ang ating paggani. Ang negosyo ay hindi pangkawang gawa. Business is business. Business is a business, syempre. Ihiwalay sa sariling bulsa kung gustong tumulong sa mga taong gusto mong tulungan. Huwag mong ipapa-shoulder sa store mo o negosyo. Kung sa tingin mo naawa ka sa isang tao at maaari mo naman siyang bigyan or tulungan sa sarili mong bulsa, huwag sa store, lalo na't nag-uumpisa pa lang. Dapat din malaman ng bawat miyembro ng pamilya na kasama sa buhay at katuwang sa iyong negosyo ang ganitong rules. Never magpautang hanggat maaari. Hindi naman sa wala kang pakialam or wala kang pakikisama. Business na may goal na makapagtabi o ipon para sa para sa isa mo pang pangarap, para bawas stress din. Stress na maniningil sa mahirap magbayad or ayaw magbayad. Yun ang iniwasan natin na sa pagpapautang. Yung stress din ba? Sabagay, sa lahat naman ng larangan ng negosyo or hanap buhay, nandyan ang stress. Kahit nga na nagre-relax ka na i-stress ka pa eh. Pero nasa paghahandle mo rin yan. Kung gaano yung kaya mong i-manage sa stress. Kung sa palagay mo, kaya mo yung ganong sitwasyon na maniningil sa mga mahirap singilin or ayaw na magbayad, go ka. Pero para sa akin, hanggat maaari, wag na. Para sa akin, basta may mabuti kang prinsipyo, patas, hindi nanlalamang, hindi overprice, makatarungang pag-markup sa mga paninda, base sa layo ng iyong lugar, presyo ng mga pamasahe, kailangan pa ng service ng sasakyan o special na tricycle, sa bigat, sa puhunan, pagbayad sa mga nagbuhat, at marami pang iba. Iba-ibang sitwasyon ng bawat negosyong tulad nating sari-sari store. Long term ang lagi nating isipin. Naintindihan natin kung bakit mas iba ang pagpapresyo ng ibang store dahil nga sa iba-ibang sitwasyon. Nasabi ko nga long term hanggat maaari kung kaya sa katamtamang pagpresyo sa mga paninda, mga suki mo na dapat alagaan ng mga mamimili na talagang nabili at hindi na buburaot. Yung mga totoong magpapaangat sa negosyo mo na sila rin yung araw-araw na bibili sa'yo. Lalo na kung nasa isang maliit na komunidad lang tayo at araw-araw din yun ang mga same na mamimili at mas okay kung may mga suki pa na dumarating na nakakabalita na hindi ka mahal at magandang kalidad ng mga paninda at pero syempre, nasa sitwasyon mo rin yan kung paano ka mag-presyo. Bagamat araw-araw, kailangan pa rin nating matuto sa larangan ng ating negosyo. Tulad sa ating negosyong sari-sari store, focus tayo
Sabihin man natin na mas tayo ang nakakaalam sa pasikot-sikot o pagpapatakbo nito, maaari din naman nating pag-aralan ang suhestyon ng pamilyang kasama at katuwang sa negosyo. Pero depende sa iyo kung sa palagay mo makakatulong ito at pag-aralan mo rin. Pag-isipang mabuti kung may point. Pero para sa akin, yung sa'yo muna hanggat maaari ang iyong desisyon at rules sa negosyo mo, lalo na at kung effective ito at maganda naman ang resulta. Maaari naman na sa susunod pag hindi maganda yung kalabasan ng tuntunin mo sa store o sa negosyo mo, why not na itry yung suggestion nila. Try and error sa ating mga negosyo, pero hanggat maaari makita natin ang magandang kalabasan sa ating pinaghirapang negosyo. Malalaman natin ito kung dumarami na ang mga stocks natin, laging may mga pambili ng mga produkto, kayang-kaya ng bayaran yung mga credit sa mas maaga at nakakapagtabi ka na. Yung kahit hindi ka na mag-credit, halos kaya mo nang i-cash. Kaso ako, credit card ko pa rin dahil para magamit ko yung cash flow sa negosyo. Pinapaikot ko muna yung mga produktong binili ko gamit yung credit card sa loob ng 1 month. Bago yung due date, syempre, bantayan ng due date para walang penalty, walang interest. Kung magkano mo binili, yung ganong presyo mo siyang babayaran. At nakakapagtabi ka na, no? Hindi naman sa nagtatabi para buruhin yung kinita mo or waldasin. Magtatabi ka lang pag nakumpleto mo na yung mga stocks mo na sa store mo na kayang konsumuhin ng mga mamimili mo sa loob ng ilang weeks or araw or yung iba months kasi malayo pa yung mga pamilihan at syempre mga produktong matagal ma-expire at depende pa rin yan sa mga mamimili mo na kung tansya mo na kung gaano kabilis at kadalas sila mamili.